Cedric Lee sumuko na sa NBI may buwelta kay Vong Navarro. Kusang sumuko sa National Bureau of Investigation ang businessman na si Cedric Lee ilang oras matapos basahe sa Regional Trial Court ng Taguig ang hatol sa kanila ni Denise Cornejo kasama ang dalawa. Pang-akusado sa isinampang kasong serious illegal detention with ransom na isinampa ng It's Showtime host na si Vong Navarro. Mismong si Cedric Lee ang kumontak sa NBI na kaagad naman siyang pinuntahan ng mga agent sa Mandaluyong City para hulihin. Pagdating sa station ay kinunan ng mugshot si Cedric Lee at kaagad na isinailalim sa fingerprinting. Hinatulan ng guilty beyond reasonable doubt si Cedric Lee kasama sina Denise Cornejo, Simeon Raz at Ferdinand Guerrero sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa sa kanila ng TV host actor na si Vong Navarro 10 taon na ang nakakaraan. Pagkakakulong ng habang buhay o hindi bababa ng 40 years ang inihatol ng korte sa 4 na akusado. Kaagad na nakulong sina Denise Cornejo at Simeon Raz na naroon sa promulgation ng korte samantalang naglabas kaagad ng warrant of arrest laban kina Cedric Lee at Ferdinand Guerrero. Sa pagkakaaresto kay Cedric Lee tanging si Ferdinand Guerrero na lamang ang hindi pa nakukulong at patuloy pa ring pinaghahanap ng mga kapulisan. Sa kabilang banda, patuloy pa ring nanindigan na wala siyang kasalanan at nagbigay pa ng maanghang na pahayag laban kay Vong Navarro. Sa isang panayam kay Cedric Lee matapos ang kanyang pagsuko sa NBI, isiniwalat nito na ikinagulat niya ang inilabas na desisyon ng korte. Iginiit din ni Cedric Lee na wala namang nangyaring karumal-dumal na krimen noong January 2014. Kung wala yung mga elements, hindi talaga pasok yung crime. The most, yung nagkasakitan lang, di ba? Pumalag din naman siya so nagkasakitan lang. Hindi dapat na magkaroon ng life imprisonment, pahayag ni Cedric Lee. Nagpahayag rin siya ng pag-alala para kay Denise Cornejo na siyang biktima ng panghahalay umano ni Vong Navarro.